Kabanata 11. Natigilan si Zephyr nang mapansin ang kakaibang enerhiyang ito. Mabilis siyang nag-focus sa phenomenon. Siya ay likas na nagpakawala ng isang malakas na alulong hindi, isang dagandong, isang mabagsik na digmaan na umalangaw sa buong kagubatan. Ito. Is it a scale? Sa wakas, napagtanto ni Zephyr ang kanyang tinitingnan, isang dragon scale. Ang sukat ay halos hindi nakikita, isang projection ng kanyang mga enerhiya, kung saan nag-vibrate ang mahusay na draconic power. Nako, ang galing nito. Nagsimula na sa wakas ang my might. Una pa lang ito sa marami. Halos hindi na napigilan ni Zephyr ang kanyang pananabik. Sa isang maikling sandali, naramdaman ni Zephyr na parang hindi siya karapat-dapat sa isang sinaunang at makapangyarihang kapangyarihan. Ang pagwawagi sa The Way of the Dragon ay nagbigay daan sa gumagamit na gawing dragon ang kanilang sarili. Nagsimula ito sa isang sukat, pagkatapos, sa wakas ay naging isang epikong hayop na pinakamalakas sa lahat ng dragon. Kahit na ito ay isang solong sukat lamang, ito ay lubos na pinalakas ang mga depensa ng gumagamit, isang kakilakilabot na kapangyarihang hawakan talaga. Still, it's barely a scale. Just a brief projection, my energy still aren't strong enough to fully incorporate and realize a fully fledged dragon scale. Kung hindi ko ito kabisado sa lalong madaling panahon, hindi na ako lalakas, napabuntong hininga si Zephyr pagkatapos kumalma. Kailangan kong magtrabaho at magsanay ng mas mabuti, ang daan tungo sa pagiging dragon ang dapat kong lakaran mag-isa. Maliban kong lumingon ang tingin ni Zephyr sa abot tanaw at tumitig sa isang bulubundukin, na may epiphany. Kahit na nakatayo siya sa bakuran ng kan, hindi lahat ay kabilang sa kan. Ang burol na ito ay bahagi ng isang malawak na hanay ng bundok, isa na halos hindi ginalugad, halos hindi nalakbay. Puno pa rin ito ng mga mapanganib na hayop at hindi maipaliwanag na mga panganib. Hanggang ngayon, walang sino man sa Starlight City ang may kapangyarihang lubusang masakop at galugarin ang bulubundukin. Kung ang alaala ng aking nakaraang buhay ay nagsisilbi sa akin ng tama, sa isang lugar sa loob ng hanay na ito ay kung ano ang kailangan ko upang matulungan akong maisip ang aking mga kaliskis. Bulalas ni Zephyr, muli niyang nahanap ang kanyang isip na nagpapantasya sa kapangyarihang maibibigay ng isang dragon. Ang pagsakop sa kapangyarihan ng dragon ay magbibigay daan sa sinuman na maging pinakamalakas na manlalaban, isang manlalaban na walang kapantay, na nakatakdang magkaroon ng matindi, maalamat na mga labanan. Sa kanyang nakaraang buhay, sinundan ni Zephyr ang kanyang amo sa paligid at naglakbay sa mga lupain. Nakita na niya ang lahat ng estilo at kapangyarihan. Walang bago sa kanya ngayon. Nakalulungkot, sa kanyang nakaraan, ang kanyang mga reserbang enerhiya at mga channel ay lubhang nasira, hindi siya maaaring matuto o magsanay habang pinapanood niya ang mga ito ng may naiinggit na ambisyon. I guess gagamitin ko ito pagkatapos. Nakaisip ng galaw si Zephyr Earthquake Fist. Ang Earthquake Fist ay isang karaniwang ginagawang galaw, kadalasan ay binabaliwala ito bilang isang mas mababang antas ng kasanayan, gayunpaman, alam ni Zephyr ang halaga nito. Upang maging mas tumpak, ang Earthquake Fist ay dapat munang kilalanin bilang Earth Shatterer. Tanging ang mga ganap na nakabisado ang Earthquake Fist ang maaaring magpatuloy sa pagtuklas ng Mystical Earth Shatterer move. Sa kasamaang palad, hanggat maaari, maraming practitioner ang hindi kailanman nakamit ang Mastering Earth Shatterer, kadalasan ay itinuturing nila ang hinalinhan nito bilang walang iba kundi ang karaniwang basura. Kung hindi dahil sa dating amo ni Zephyr, kahit siya ay hindi rin ituturing na ang Earthquake Fist ay karaniwang basura. Dahil sa aking kasalukuyang estado, ang Earthquake Fist ang pinakaangkop sa akin, naisip ni Zephyr, na puno ng determinasyon ang mukha. Sinimulan niyang buhayin ang mga hakbang sa kanyang isipan, naramdaman ito sa kanyang sarili habang ipinapasa niya ang mga intuition na kinakailangan sa kanyang katawan. Maya-maya, ngumiti si Zephyr, at nagsimulang gumawa ng mga pisikal na hakbang, sa bawat hakbang, dumadagandong ang lupa. Ang Earthquake Fist ay isang malamayan na kasanayan, gayunpaman, ito ay nagbigay sa gumagamit ng napakalaking lakas,
Bawat pag-ulos ng kamao ng isa ay maaaring mabutas ang hangin, na lumilikha ng malakas na pagsabog ng tunog, na parang niyanig ang lupa sa kanilang paligid. Kabanata 12. Dumating at umalis ang gabi. Nang sumisipol ang bukang liwayway, isang simoy ng hangin ang sumipol sa mga burol sa likod ng sambahayan ng Kan. Isang maliksi na anino ang nakazoom sa mga dahon, ang makapal na palumpong ay walang ginagawa upang makahadlang sa kanya. Kasunod ng sipol ng kanyang paggalaw, biglang huminto si Zephyr at natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa isang malaking bato. Kunin mo ito. Naramdaman ni Zephyr ang paglipat ng kanyang enerhiya sa kanyang kanang kamay at agad na gumawa ng isang mahusay na kamao, walang awang ipinadala ito sa malaking bato. Lumindol sa harap ko. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, at isang kakilakilabot na tunog ng pagguho ang sumunod. Nang ang alikabok ay tumira, ang tanging nakita ni Zephyr ay isang nakanganga na butas sa malaking bato. Muli. Sa isa pang paghikbi, si Zephyr ay nagpakawala ng isang palo ng kanyang mga suntok, na umaagos sa mukha ng malaking bato. Nang natapos ang kanyang volley, tinitigan ni Zephyr ang 100,000 nakatapal sa mukha ng 100,000 hindi nakaplaster. Ng mga pinong bitek na nakadikit sa buong bato bago ito gumuho sa sarili nito, na naging alabok. Aking sa. Maaaring mukhang simple ang earthquake fist, ngunit ito ay tiyak na maraming suntok dito, kahit sino ay magiging matalino na matakot sa mga taong nakakaalam nito. Tumanggo si Zephyr habang puno ng tuwa ang mukha. At saka, kapag nakabisado ko na ito, ibababa ng Earth Shatterer ang lahat bago ako. Sa kasalukuyang estado ko, kaya ko pang makipaglaban sa mga fighters ng strength level 7. Kapag na-master ko ang Earth Shatterer, kahit na ang strength ng level 8 fighters ay hindi na lang abala. Sabi ni Zephyr na may malaking ngiti sa mukha. Gayunpaman, nanatili siyang composed dahil mas alam niya. Si Lincoln ay naging reclusive noong huli, sinusubukan niyang makapasok sa isang bagong antas ng agility. Kung magtagumpay siya, masisira ang mga plano ni Zephyr. Bagamat ang lakas at liksi ay naiiba sa ranggo ayon sa isang lugar, ang kanilang pagkakaiba sa lakas ng labanan ay gabi at araw. Kailangan kong magsikap pa. Ani Zephyr sa pamamagitan ng nakakuyom ng ngipin at kamao, pusong-puno ng determinasyon. Lumipas ang oras gaya ng dati, at tumindi ang pagsasanay ni Zephyr habang lumilipas ang mga araw. Ang kanyang pagsasanay ay naging mas mahigpit, kaya't siya ay gumamit pa ng isang talon upang makatulong na palakasin ang kanyang sarili upang magsanay ng mas mabuti. Gayunpaman, nang dumating ang ika-9 na araw, hindi nagsanay si Zephyr. Dumating si Louis na may dalang balita. Sa barong-barong ni Zephyr, magalang na yumuko si Louis sa kanya, gaya ng dati, natulala ang lalaki sa nakatayo. Bagamat si Zephyr ay isa pa ring lakas ng antas 6, iba ang ipinahihiwatig ng aura na nakapaligid sa kanya. Damn it, lumakas siya. Nag-isip si Louis habang tahimik na pinupuri ang sarili dahil sa napili niya kanina. Ano yon, Louis? Mahinahong tanong ni Zephyr. Panginoon, ang sasabihin ko ay malapit na nakatali sa iyo, sa wakas ay nagpakita ng paggalang ang mga mata ni Louis, kahit na may bahid ng takot. Oh. Nagtataka si Zephyr at hinayaan siyang magpatuloy. Aking Panginoon, dapat mong malaman, ang dakilang Kan ay minsang nagpapakasal sa isang manliligaw para sa iyo noong bata ka pa. Pinangalanan siyang Aurora, tagapagmana ng angkan ng Greenwood ng Euphoria. Alam ni Zephyr ang pangalan na iyon, kilala niya ang nasabing tao. Sa kanyang nakaraang buhay, nakilala ni Zephyr si Aurora. Gayunpaman, noon pa man nang mawala ng respeto si Zephyr mula sa kanyang mga angkan, pinatibay siya nito bilang biro ng Kan. Dumating na siya, hindi ba? Sumisikat na ang bukang liwayway, at ang buong klan ng Kan ay nakaakbay habang nagmamadaling naghahanda para sa pagdating ni Aurora. Ang mga tagapaglingkod ay naghanda ng isang mapanlikhang piging bilang paghahanda, lahat ay abala. Ang gayong engranding salo-salo ay isang pambihirang tanawin, kahit na ang itinalang si Zephyr ay inanyayahan na dumalo. Kabanata 13. Ang engranding bulwagan ng Kan ay malawak, sa oras na dumating si Zephyr ang lugar ay napuno hanggang sa labi.
Nakaupo sa ang lugar ng pagpipitagan ay isang nasa katanghaliang gulang na mukhang lalaki na may maganda at maayos na mukha. Todong ngiti sa kanya hanggang sa dumapo ang mga mata niya kay Zephyr. Doon siya nakaupo, ang Khan Regent na si Miss Khan. Sa kanyang kaliwa ay nakaupo ang kanyang mga tao, habang sa kanyang kanan ay nakaupo ang isang grupo ng mga tao na iba ang pananamit, hindi sila Khan. Sa hanay na iyon, nakaupo ang isang batang babae na tumingin sa paligid ng edad na 16 na may kaakit-akit na kagandahan. Ang kanyang tindig ay matikas, at dinala niya ang kanyang sarili ng ganoon. Lahat ng lalaki sa paligid ng kwarto ay nakatingin sa kanya. Aurora Greenwood. Sa pagtitig nito sa kanya, hindi maiwasang mapansin ni Zephyr ang mga paro-paro na namumuo sa kanyang tiyan. Bagamat si Zephyr mismo ay medyo manliligaw, kailangan niyang aminin na ang kagandahan ni Aurora ay tunay na nakakabighani, walang makakaisip ng sino mang maihahambing. Si Zephyr ay nakatayo sa likod ng bulwagan, umiiwas sa atensyon, gayunpaman, ang kanyang mga espesyal na relasyon ay nakakakuha pa rin ng pansin. Among them, a 20-year-old man jousted at Zephyr upon seeing him, "Hoy, hindi ba ito ang bastos na si Zephyr? Aaminin ko, kailangan ng mga bola para magpakita dito." Nang marinig ang alon ng panunuya na dumarating sa kanya, si Zephyr ay nagbigay ng mapait na buntong hininga at ibinaling ang kanyang atensyon sa manloloko. How could I not? How could I not come when I heard Pak Khan was attending also? Pak Khan, anak ni Mist. Nakikita kung paano naging regent ang kanyang ama, kinuha ni Pak ang kanyang sarili na angkinan ang titulo ng bagong tagapagmana ng Khan. Natigilan si Pak nang makita niya ang pagiging mahinahon ni Zephyr matapos siyang sumbatan, hindi naman nagtagal ang pagkatulala na ito. B***starred. Stop dreaming Zephyr, I've became the new heir. A B***starred like you should know his place, how dare you speak to me like that? Hindi na umimik si Pak, tinatakot na niya si Zephyr. Malakas at malinaw ang kanyang mga pananakot, at nakuha nito ang atensyon ng lahat patungo sa kanya. Nang makita si Zephyr, hindi napigilan ni Aurora ang mapangiti. Haha, Lady Greenwood, it's been over 10 years since we last met. I've never imagined you'd grow up to be this stunning. Palakpakan ni Mist, hindi bago niya binigyan ng masamang tingin si Pak. Panginoon Khan, sobra na ang kabayaran mo. Tuwang-tuwang tugon ni Aurora, ang kanyang boses na kasing aliwalas nito, bagaman, wala itong init. Hindi natuwa si Mist na napakalamig ng pagkilos ni Aurora Greenwood sa kanya. Anuman ang naramdaman niya, nagpatuloy siya sa isang mainit na komedya. Narinig ko na nag-apprentice si Lady Greenwood sa isang academy, totoo ba ito? Nang marinig ito, ang buong bulwagan ay nagkakagulo sa mga boses. Ang mga matatanda ng Khan ay nagulat lahat, ang balitang ito ay napakalaki. Ang mga akademya ay mga lugar kung saan magtitipon ang mga dakila. Isang mahabang pamana na lumampas sa karamihan ng mga angkan. Tama, apprentice na ako sa Boundless Academy since 3 months ago. Lahat ay nagbigay kay Aurora ng nagtatanong na tingin ng hindi makapaniwala. The Boundless Academy. Ito ba talaga ang Boundless Academy? Isa sa 5 pinakadakilang institusyon. Hindi ka panipaniwala. Karamihan sa mga tao ay nagpupumilit na mag-enroll sa isang karaniwang academy, ngunit narito ang ginang Greenwood na naka-enroll sa Boundless Academy. Tumatanggap lang ang Boundless Academy ng mga taong may kakaibang talento. Si Lady Greenwood ay dapat na isang kahanga-hanga. Siya ay parehong anghel at demonyo. Sa pakikinig, naisip ni Zephyr sa kanyang sarili na ang pagiging nasa isang academy, lalo na ang Grade 5, ay hindi kung ano ang ginawa. Congratulations Lady Greenwood. Palakpakan ni Mist, ang tono nito ay maririnig na nagpapakumbaba. Alam ni Mist na hindi maliit na gawain ang pag-enroll niya sa Boundless Academy. Actually, nandito ako sa ilang lumang negosyo. Rang Aurora, ibinaling ang tingin kay Zephyr. Kabanata 14. Natarante si Mist, pero mabilis na nagkunwaring sinil, Zephyr boy, come here. Hindi ka panipaniwala. Ang karaniwang malamig at sama ng loob na ulap ay sumalubong kay Zephyr ng mainit at malugod na pagtanggap. Gusto ko siyang makausap ng pribado.
Tumayo si Aurora at malamig na nagtanong. Mist would not dare deny her request, at nagmamadaling pinayagan ito. Syempre, Zephyr Boy, Lady Greenwood is an honored guest, treat her well. Sa isang maliit na terrace, sinuri ni Aurora si Zephyr bago siya nagsalita ng malamig, alam mo naman kung bakit ako nandito, di ba? Ngumiti si Zephyr, oo, alam ko. You're here to cancel our wedding, isn't it? Sa kanyang nakaraang buhay, si Zephyr ay lubos na nagdadalamati, gayunpaman, hindi, siya ay walang iba kundi kalmado at nalilito. Natigilan si Aurora sa katahimikan ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan, hindi ka ba galit? Don't you hate me? She asked. She could not help but gaze at Zephyr with a quizzical stare. Why would I be? Kung hindi tayo nakatadhana, yun na yun. At saka, iniligtas mo pa ako sa kahihiyan na kanselahin ito sa publiko, dapat akong magpasalamat sa iyo, sagot niya, na naglalaan ng oras upang pahalagahan ang kagandahan ng taong nakatayo sa kanyang harapan. Napakaganda talaga ni Aurora, ngunit kahit na ganoon, walang makakapagpabagal sa kanyang puso. Sa tingin mo ba talaga? Tanong ulit ni Aurora, hindi sigurado sa mga bagay-bagay. Bago siya dumating, pinag-isipan niya ang masamang epekto ng pagkansela ng kanilang kasal, kung ano ang may dudulot nito kay Zephyr. Nag-isip pa siya ng tamang script para mabawasan ang suntok. Gayunpaman, ni minsan ay hindi niya naisip na magiging kalmado siya tungkol dito, nawalan siya ng malay. Sa sandaling ito, nakaramdam si Aurora ng bahagyang interes sa kanya. Ang galing niya. Bulalas ni Zephyr. Kahit na mayroon siyang sinaunang mate, nakilala niya na si Aurora ang kahangahangang anak na babae. Siya ay halos 16 na taong gulang at naabot ang isang antas na higit sa kung ano ang posible, siya ay tunay na walang katumbas. Pagkatapos ng kanilang talakayan, nagpatuloy sila sa pag-uusap ng ilang sandali bago umalis si Aurora pabalik sa bulwagan ng Cannes. Eto, inumin mo ang mga tabletang ito, sana ay makatulong ito sa iyong paglalakbay. Inabot ni Aurora kay Zephyr ang isang box na May 20th crystalline pills. Wow! Ito ba ay mga pampabata na table tas? Nanlaki ang mga mata ng Cons clan sa nakita, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga table tas ay puti ng perlas, na may makinis na ibabaw, at may magandang amoy dito. Ang isang singhot ay sapat na upang pabatain ang isang tao. Itinuring na isang high-tier commodity ang mga pampabata na table tas, isa na itong malaking biyaya sa mga agility fighter, lalo na sa mga strength fighter. Ang isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng 20,000 pirasong ginto. At mayroong 20 dito. Pop. Puro shocked at this point, while Zephyr remained calm. Kay Pop, hindi karapat-dapat si Zephyr sa mga kayamanang ito, kahit natanggapin niya ang mga ito, sigurado si Pop na madali niyang makukuha ang mga iyon mula kay Zephyr. Naalala ni Zephyr ang kanyang kasalukuyang estado lakas ng antas 6, kung gagamitin niya ang mga tabletang ito, madali niyang maaabot ang lakas ng 9 na antas. Para maabot ng isa ang lakas ng level 9 sa Starlight City, makikilala sila bilang pinakamahusay na manlalaban sa paligid. Zephyr Boy, bilisan mo at pasalamatan si Lady Greenwood sa kanyang napakagandang regalo. Napansin ni Mist ang hindi gumagalaw na mga labi ni Zephyr, at nagsimulang mabalisa. Alam niya na ang isang tableta ay lubos na makapagpapahusay sa lahat ng mga manlalaban sa Starlight, mas mababa sa 20 sa kanila. Ang 20 pampabata na table tas ay magiging isang malaking biyaya sa kanya at sa kanyang anak na si Pop. Thanks. But no thanks. Mahinahong sagot ni Zephyr na may pasasalamat ng ngiti sa labi. Ano? Lahat ng naroroon ay lubos na nabigla sa kanilang mga kaibuturan, maging si Aurora mismo ay nagulat. Kabanata 15. Zephyr, ang tanga mo. Nagalit ka na ba? This is Aurora's gracious gift to you, and yet you reject her. Si Pop, na hindi napigilan ang kanyang galit, ay napasigaw, halos hindi napigilan ang kanyang sarili sa pag-agaw ng mga table tas sa sandaling iyon. Napagtanto ni Aurora kung ano ang nakataya, siya ay isang matalinong babae pagkatapos ng lahat, at nakaramdam ng panghihinayang sa kanyang mga aksyon. Parang hindi maganda ang pagtanggap ni Zephyr dito,
Kung nalaman niya ito kanina pa niya ito inabot sa terrace. Sige, kung kailangan mo ng tulong, bisitahin mo ako sa Boundless Academy. Nagsalita si Aurora na may nagmamalasakit na boses at itinago ang kanyang mga table tasks. Si Puck ay ganap na galit, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang mga mata ay namumula sa galit. Sumayaw si Puck sa ideyang patayin si Zephyr noon at doon, tinanggihan siya ni Zephyr ng magandang pagkakataon. Si Zephyr naman, napanatili ang kanyang stoic look. Kung wala si Aurora Greenwood, tiyak na tinuruan ni Puck si Zephyr ng isang kaayla-hilakbot na leksyon. I'll take my leave then, please continue without me. Sabi ni Zephyr, binigyan niya ng malamig na tingin sina Mist at Puck bago siya lumabas ng banquet hall. Louis, aalis ako sa pamamahay ng Kan ng mga 2 buwan. Mangyaring protektahan si Leia, kung may magtanong, sabihin sa kanila na umuwi siya upang bisitahin ang kanyang pamilya, tawag ni Zephyr kay Louis pagkatapos bumalik sa kanyang barong-barong. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Louis na nagkukunwaring hindi sigurado. Kahit na hindi siya pinapasok sa bulwagan, maaari niyang hulaan kung ano ang nangyari. Louis, I have a glorious purpose ahead of me. If you do your part, I assure you will be a place for you by my side, sabi ni Zephyr na panatag ang loob. Huwag kang mabahala Panginoon, paprotektahan ko si Leia sa buong buhay ko, hindi kita bibiguin. Tumanggo si Zephyr, kailangan na niyang umalis. Pagkatapos niyang magbigay kay Leia ng ilang pamamaalam, nagmamadali siya. Umalis sa sambahayan ng Kan. Lumipad si Zephyr sa makapal na mga brush, nauunawaan ang pangangailangan para sa bilis. Mabilis siyang tumakbo sa kagubatan na parang kidlat, kailangan niyang tumakas ngayon. Sa pag-aakalang hindi pa siya kinasusuklaman ni na Mist at Puck noon, gagawin nila ngayon, at tiyak na sasaktan siya. Bilang isang gumagawa ng tableta, naunawaan niya kung gaano kahalaga ang mga tabletang iyon. Para tanggihan ni Zephyr ang 20 rejuvenating pills ng walang pagsasaalang-alang, paano mapapatawad ni Mist ang kalupitan na ito? Alam niya na sa sandaling umalis si Aurora Greenwood sa bakuran ng Kan, isusunod ni Mist, ang kanyang mga tauhan. Gaya ng hinala niya, hindi nagtagal pagkatapos ng pag-alis ni Zephyr, pinangunahan ni Puck ang isang 10 tao na partido sa barong-barong ni Zephyr. Wala na ang B***starred. Lahat ng nakita niya bilang isang walang laman na rundown shack, hindi napigilan ni Puck na sampain ng malakas. Hunt him down. The B***starred probably escaped into the backwoods, he could not get far away. Hunt him down and bring him back. I want to teach this F***hacker a lesson. Si Puck ay ganap na nagalit sa halos bigla ang pagkawala ng 20 pampabata na table task. Yes sir. Sagot ng kanyang mga tauhan habang sinisimulan na nila ang kanilang gawain. Kabilang sa kanila, 9 na lalaki ang nasa lakas ng 6 na antas, na ang isa ay nasa ika-7 antas. Ang pangangaso ay ang personal na entourage ni Puck, isang kagandahang loob ng kagustuhan ng kanyang ama. Sa loob ng kagubatan, tumakbo si Zephyr na parang hangin, katulad ng isang palaso na kumawala sa mga puno. Ang kanyang bilis ay malinis, halos hindi maaninag ng isa ang kanyang anino, lalo na ang kanyang silweta. Ito ang specialty ni Zephyr kung tutuusin. Nasanay na siya para dito, sa sandaling nakuha na niya ang kanyang momentum, halos imposibleng maabutin siya, lalong hindi siya mahuli. Kailangan kong maging mas mabilis, hindi madaling sumuko si Puck. Isip niya habang banibilasan ang nakakagulat na takbo niya. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na kalabog sa likuran niya. Isang malaking puno ang bumagsak at yumanig sa lupa.